Mga lods, at ayan no. So meron ako i-share sa inyo. So meron tayong ni-repair dito na Snady all-in-one solar generator. So ang problem nito ay sunog lahat. Ayan, ito yung sunog niya. Itong kanyang solar controller or PWM na controller ano. And then itong mainboard niya na 1000 watts, 1 kilowatts na Snady din. So ayan. So, iba na yung pinalit natin na controller. So, yan yung ano niya. Mainboard, actually, galing yan sa akin yan mismo na board. So, nag-ano ako sa Manila, wala pang stock nito. So, ito yung sa atin is not. So, tinanggal ko muna yung sa akin kasi kailangan na bukas ng may-ari na dalhin sa hulo, no? So, ito yung ginagawa natin kaya... Pero actually, itong controller niya, PWM din yung pinalit ko. Ito yung brand. So, dumating na kasi to and then walang stock sa inverter to ship pa rin. Nung tinanong natin yung seller, wala pa lang stock. So ang ginawa ko, yung sa akin na lang muna yung tinanggal ko. Pansamantala muna idodonate ko muna yung sa akin. Then ayan, ito yung natin, brand ng ating controller na nilagay, LD Solar charger controller. So 40 ampere, ayan specification niya ay 40 ampere na ano pa to, 600 watts ang max power ng kanyang input ng kanyang solar PV, no. So max solar power ay 600 watts. So itong old niya ay pa hanggang 500 watts lang. So mas mataas ito konti ng specification ano. So pwede rin siya sa 24 volts na na battery na 1200 watts pag 24 volts na battery ang gagamitin mo. So ayan. Ito yung mukha niya. So, pinasok ko na lang yung dyan. Ginawan ko pa rin ang parang. So, yan. May LCD siya. At nakaset na din to yung program nito sa LiPo4. Kasi yung battery nito, Calb. Ayan. Calb to, no? Na lithium battery. So, 100 ampere. So, ayan yung niya. Program sa setting. So, naka-on na palagi dito yung niya. Yung load. Tsaka in-improvise ko na din to siya kasi pag pinapatay kasi itong ating breaker, ayan mamatay din itong na to, controller. So ang ginawa ko, ito, nag-jumper ako sa ilalim, dinirekta ko yung battery dito sa ating controller kasi para hindi mawala yung program natin, kasi naka-program na tayo dito ng lithium, baka magbabago pa pag namatay so pag pinapatay nila yung breaker. So, ayan yung program natin sa kanya. Ayan. So, ayan. 12.1 yung lowbat natin kasi calb naman to. Kasi yung nakalagay sa unang program ay hanggang hanggang 11. So, ang sa setting ng kanyang lithium kasi may default program to ng lithium. 11 volts yung kanyang LVD or low volt disconnect So ang ginawa ko siyang 12 para hindi matagal masira yung battery natin. Actually pwede sa 12.8. So I think okay naman to doon So ayan, kaya ginawa ko lang 12.1. So nasa pa naman siguro yon mga 3 mga something na mga 3 3 volts. 3 volts kasi nga 9933 bali apat na 3, so 3 volts siya. So mukhang brand new naman yung cell. So kaya pa yan. So in-improvise ko na yung ilaw dito sa harap kasi itong na yan, yung ribbon wire na yan ay connected yan dito, kaya binago ko na lang, ginawa ko na lang siya indicator. So yung nakailaw na agad yung natin sa battery, palatandaan lang naman yan na nagpa-function yung battery. And then yung sa DC, ayan. Yung sa solar, walang solar panel. So nakakonect na din yan doon sa solar input. So ayan, nandun pa rin yung niya. Dito yung nakakonect sa ating load side. Itong dito, para sa charger tsaka ilaw na 12 volts. So ayan. Then ayan. So, pa-power natin. So, nag-additional ako ng voltage sa protector, So, para iwas, Ayan. So, ganito yung bilhin nyo na
voltage protector kasi pwede siya i-limit ang amperahe palabas. Kasi ang ano nito, itong 1000 watts kasi ay i-divide mo sa 220, ang lalabas na amperahe ay 4.5 pag i-divide mo sa 220 volts ano. So yan, mayroon ng kuryente. Ayun. So 0 ampere. So ayan, papakita ko sa inyo. Ang sinet ko dito na program ay 4 ampere. Actually 4.5 ang kaya. So 80% lang yung ginamit natin, 4 ampere. Pag lalagpas na si customer ng 4 ampere, kung 4.1, 4.2, ay magsha-shutdown itong ating voltage protector. So ayan, nagpa-function na yung power natin. So it means may output na yan. So ayan. So ganyan lang mga lods ano. Dagdagan nyo lang ng protector yung mga generator nyo. So baka may magsabi na naman sa atin na dahil sa ating mga vlog or dahil sa ating pag-share ay mawawalan na naman sila ng customer. Yung ating ibang technician ano. So ayan, pagalingan na lang yan mga lods. So importante yung gawa natin ay matibay at quality, malinis. Yun naman yung habol ng ating customer eh. Kahit sino ba, kahit kung customer ka lang din naman natitingin sa ganito, hindi mo talaga magigets to. Pero kung may karanasan ka sa mga ganito or may idea ka sa mga electronics na ganito, so makukuha mo talaga. Kaya wag isisi sa customer or sa YouTube, na wag isisi sa mga tech vlogger ano. Kasi yung mga technician kasi iba, nagsi-share lang naman yan. Actually hindi naman same, kung ano yung pinakita doon sa video, kung same lang naman din yung sira ay pwede pa. Pero minsan kasi pareho yung sira, hindi tumutunog. Pero iba-iba po yun ang iba-iba po yun ang symptoms nun. Iba-iba po yung sira. Meron din sira ang driver, sira kunya ganyan-ganyan, maraming sira ano. So, ayan, kung nagsi-share lang naman sila ng idea lang para sa customer. Sa akin nga sinishare ko, pati singilan ko, sabihin nga ng iba mahal, di ba? So, kunyari ganito, sinihil ko sila ng 3.5 labor. So, okay na yon. Kasi, so, ganun lang. Transparent. Importante kasi sa atin mga lods, transparent tayo sa customer natin. So, ayan. Done na to. Tawagan na natin yung may-ari mga lods, ano? So, ayan na yan. So, ayan. So, binago ko yung setting na dito kasi naka easy first, naka UPS. So, ang ginawa ko siya dito, battery priority, no? Set 3. So, ayan. Goods na, may protection na to sa ano. So, hindi sinagad yung amperahe ng output. So, ganun lang pag total calculate mga lods, ano, watts at saka sa volt. So, ayan. Kung meron kayong 2000 watts, i-divide nyo lang sa 220, lalabas na yung 8.3 ata, 8.3, 8.4 na ampere, ano. So, ito, 4.5. So, ginawa lang nating 4 ampere. Pag dating sa ano, so ito yung set niya pala. Pagdating sa, lalagpas siya sa 4 or 4.1, kusang magsha-shutdown itong ating nilagay na breaker. Kumbaga parang ano siya, automatic breaker din siya sa protector ano. So ayan, voltage protector. So ayan, long press lang. Yan, lalabas na yan siya. Yung ano natin, P1 ay 240 ang high voltage ano. And then P2 hanggang 200 lang kasi regulated namang output ng ating inverter. And then P3 so ano yan na yun siya, 4 ampere ang nilagay natin. So yan, pwede mo naman siya akyatan 5 ampere. So 4.5 lang yung inverter natin. Hindi naman natin pwede isagad. So 4 ampere lang. And then ayan, 30 seconds yung ating pag open. Kung i-on natin yung inverter bago maglabas ito, bago siya maglabas ng kuryente dito sa out niya, ay may 30 seconds. Ganon din sa reconnection pag may nagso-short dito sa ating output, ay ganon din siya sa reconnection, 30 seconds din. Actually pwede mo siya gawin hanggang 2 minutes. So ganyan lang mga lods. So ayan. Okay na siya. Ganyan lang mga lods. So ayan, okay na to. Na-repair na natin. So ayan, thanks for watching mga lods.